Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. So base sa latest weather advisory ng Pag-asa, ang nakikita niyong mga color coding sa mapa na ito ay patungkol sa mga posibleng dami ng ulan na idudulot nga ng bagyong Maymay at ng pinag-ibayang habagat. So itong image na ito, simula po ngayon hanggang bukas ng tanghali, makikita natin yung pinakamaraming pag-ulan na inaasang posibleng umabot ng more than 200 millimeters. Inaasahan po yan sa lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet. Samantala, yung mga lugar na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ganun sa Pangasinan at Zambales. And the rest of the areas that are highlighted in yellow color, 50 to 100 millimeters of rain, kasama na nga dyan ang Metro Manila. Ngayon, alam naman po natin, no, lalong-lalo na kung naninirahan po kayo sa mga lalawigan sa kalurang bahagi ng Luzon, mapapansin po natin ilang araw nang umuulan sa inyong lugar. Kaya dapat maging alerto po tayo sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas, sa mga flash flood prone areas at pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na nga kung napansin nyo po na ilang araw nang umuulan sa inyong lugar. Samantala, hanggang sa darating na Biyernes ng hapon, may inaasahan pa rin po tayong pag-ulan, pero mapapansin natin mas kumonti na at karaniwan yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi na lamang ng Hilaga, Gitnang Luzon at maging ng Katimugang Luzon. Dahil nga inaasahan natin over the next 24 hours, posibleng tuluyang humina na, maging isang low pressure area na lamang si Maymay. So, yung pinag-ibayang habagat na lang ay inaasahan natin magpapaulan bukas hanggang sa Biyernes ng hapon. At pagdating naman ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, mapapansin natin may mga lugar na dumami na naman yung mga pag-ulan, lalong-lalo na itong Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, La Union at Benguet, posibleng umabot ng mula 100 to 200 millimeters of rain. Ngayon kung makikita natin, no, over the next 3 days, talagang ang concentration ng maraming pag-ulan ay nasa kanlurang bahagi nga ng Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas. No? Kahit yung mga kababayan po natin dyan, ulitin po natin, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy na mag-monitor sa update patungkol sa bagyong si Maymay, sa pinag-ibayang habagat, at patuloy ding makipag-ugnayan sa kanilang local government at local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pagkaligtasan. Ngayon, tingnan naman natin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong si Maymay at yung pinag-ibayang habagat, may epekto rin po ito sa lagay ng pag-alo ng ating mga karagatan. Sa ngayon, may nakataas tayong gale warning dito sa mga karagatan sa paligid ng Ilocos Sur, La Union at dito sa may bandang Pangasinan area. Inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon hanggat maaari huwag nang pumalawot dyan ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Samantala, sa natitirang bahagi ng ating bansa, mapapansin natin karaniwan po ng bahaging karagatan natin sa Luzon at Visayas at maging dito sa silangang bahagi ng Mindanao, inaasahan po nating magiging katamtaman hanggang sa maalon. So generally sa Luzon, talagang maalon hanggang sa napakaalon. Sa Visayas at Mindanao naman po, katamtaman hanggang sa maalon. So sa mga kababayan po natin, as much as possible, lalong-lalo sa mga lugar na may wind signals na nabanggit natin kanina, wag na pong pumalawot sa anumang bahaging karagatan ng mga lugar na may wind signals. At inaasahan po natin na posibleng magpatuloy ang ganitong senaryo sa mga susunod na araw dahil sa pinag-ibayong habagat at sa posibleng impluwensya ng panibagong bagyo na nasa labas nga o yung bagyo na binabantayan natin sa labas ng ating air responsibility.